Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Again, kayo po ay nakikinig sa himpilang DWAD 1098 sa talapihitan po ng inyong mga radyo. And again, I'm your host for this program, Biyaya ng Diyos Radio Ministry. My name is Brother Dexter Durante. Well, good morning po sa lahat ng mga kapatid, mga kababayan, at mga tagapakinig sa himpilang ito at mga sumusubaybay sa programang Biyaya ng Diyos. My name is Brother Dexter Durante and it's Easter Sunday today here in the Philippines. Salamat po sa Diyos dahil napakaganda po nitong panahon ito because this is a time again for the whole nation to reflect about the goodness of God and how He did it, kung paano po niya in-express ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan sa sangkatauhan nang ipagkaloob po niya sa atin ng kanyang kaisa-isa at bugtong na anak sa katauhan po ng Panginoong Jesucristo. Well, welcome po sa umagang ito at sa ating pong pagpapatuloy kung kayo po ay kasabay namin kagabi sa ating pong Black Saturday program sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Today, this morning, is a continuation of our study na ating pong ginawa last night because every Saturday po, we go on air na sa ganap po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11. And we go on air again the next day, today, Sunday, Easter Sunday today. Every Sunday po tayo, alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 po. And it's because of the faithfulness of God, kaya po tayo sumasayang papawid. At pangalawa, is also because of the faithfulness of you that partners and believe and support this ministry. Kaya po ito po ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, dahil po sa inyo, kayo na mga nagigipong mga katuwang para po maging isang katuparan ang pagsasahing papawid ng gawain ito ng pangangaral ng salita ng Diyos. Well, tayo po ay magpapatuloy na at muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa kung kayo po ay mayroong prayer request. Well, again, it is our honor na kayo po ay amin pong ipanalangin. Kaya kung kayo po ay mayroong mga prayer requests, atin pong ipapanalangin yan. Padala nyo lamang po sa 0922-820-9866. Okay, ulitin ko po, the number to text is 0922-820-9866. Just text your prayer requests and we are standing by to pray for your prayer requests. Amen. So tayo po ay manalangin. Let's start the program by prayer. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami dahil again, this is a wonderful opportunity to speak your words, Panginoon, at mapag-aralan po namin ito. Maraming salamat po dahil ikaw po ang dahilan kung bakit po kami ay nakapagpapatuloy. Sa grasya mo po ang dahilan kung bakit na ipagpapatuloy namin ang gawain ito ng pangangaral ng iyong salita. Kasi yan mo nga po ng iyong kapangyarihan, langisan mo ng iyong kapangyarihan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na ang bawat isa na naabot ngayon, nakikinig saan man po sila naroon at naabot ng palatuntunan ito. Dalangin ko po na ang iyong kapangyarihan ay maranasan nila na kumikilos at gumagawa sa kanilang mga buhay. Holy Spirit, again I declare that you are the greatest teacher of the church and I am just your vessel and instrument upang ang iyong salita ay maibahagi po sa lahat ng uri ng tao na naaabot nito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God. So, ito po ay continuation ng ating pong special program last night ng Sabado. At ngayon po sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong Easter Sunday broadcast. Samahan niyo po ako as we continue what we have been studying since last night. Amen. 1 Corinthians chapter 11. The text is found in 1 Corinthians chapter 11. Babasahin po natin mula po sa talatang 27, verse 27, hanggang tayo po ay makarating sa talatang 34. So let's read. Sabi po ay, therefore whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. And for this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Verse 33, therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come eat
come together for judgment, and the rest I will set in order when I come. So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na ating pong nabasa. Pag-aralan na po natin ito. Pero para po sa ating pagpapatuloy, because this is a series of message and teaching, so para lamang po maunawaan natin what is going on in 1 Corinthians chapter 11. Last night, sa ating first part ng ating series, ay we stopped doon sa bahagi po nung tinatawag na, because verse 27, the subject matter for this letter of Paul to the Corinthian church, he's dealing with them about the right and proper conduct or manner in doing communion. At sa ating pong pagtatapos kagabi, do sa ating pong programa, by the way, kung hindi nyo man po napakinggan yung kagabing programa, and you might be saying, ano ba yung pinag-usapang kagabi? Dahil I will just be doing a short recap of what we have started last night. Na hindi po kayo dapat mag-alala because you can always catch our broadcast. Amen. This is good news. You can always catch our radio broadcast na hindi nyo po nasubaybayan, na miss po ninyo, o meron kayo mga subject na gustong pakinggan, balik-balikan, because faith cometh by hearing, right? Hindi lamang po maganda na isang beses nyo pinakikinggan ng pag-aaral at pagtuturo ng salita. You listen to it every day, every time, as much as possible, so that faith would be stronger and stronger each day. Amen? Pwede nyo po itong puntahan. If you have a Facebook account, you can just search for the Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Alabang or Biyaya ng Diyos Muntinlupa fan page. Just click like. Puntahan nyo po sa Facebook yun. I-like nyo lang po yung fan page na yun. At nandun po, nakikita nyo po yung mga videos at mga links kung saan po ninyo pwedeng sundan pa ang mga materials na inyo pong na-miss o gustong pakinggan pa. At kung wala naman po kayong Facebook, you can still avail of listening sa ating pong program because every broadcast, ini-upload din po natin ito sa ating YouTube. So if you have an internet, punta po kayo sa YouTube website, and then just type Dexter Durante. So Dexter Durante, just type nyo search bar, and every messages na akin pong ibinahagi at itinuro, hindi lamang po itong broadcast sa radio throughout the years na ako po'y nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, you can always follow the messages there at the YouTube. Amen? So, let's continue. So, atin pong balikan ito. Last night ay akin pong tinalakay, and I stop in the period na binanggit ko po na, because this is communion, many practices in the church, sa loob ng simbahan, ay karamihan po ng mga gawain na ginagawa sa araw ng pagsamba. Karamihan po doon, marami po mga mananampalataya ay ginagawa nila at ginagampanan po ang tinatawag na gawain sa simbahan na hindi nila nauunawaan, hindi nila naintindihan what is the meaning, what is the intention, and what is the purpose of what is going on. Ang paniwala ko po ay ganito. Any form of practices na ginagawa sa loob ng simbahan na hindi po natin alam ang halaga is just a religious practice. Amen? Ito po ay gawain lamang pang relihiyon. Well, hindi po tayo nakikinabang sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Tandaan po natin yan. Dahil nais po ng Panginoon na ang lahat ng bagay, kaya po siya nagbigay ng mga bagay-bagay, alituntunin, mga bagay na ginagawa sa loob ng mga pagtitipon ng pagsamba, hindi po yung ginawa para pampahaba lamang ng oras, para patayin ng oras, para lamang may anyo ng kabanalan. Meron po itong layunin at intensyon. At isa nga po dito sa mga ginagawa sa church, pag tayo po ay nagtitipon-tipon at nagsasama-sama, is yung tinatawag na celebration of communion. Lahat po ay may dahilan, but I don't have a lot of time to teach you different practices na ginagawa sa church during a worship service dahil meron pong pagsamba, may awitan, may paghatid ng mga ikapo at kaloob, may pananalangin sa mga may sakit, pag-uunat ng kamay at pagpapatong ng mga kamay sa mga kapatiran na naroon. Marami pong ginagawa sa mga gawaing pagsamba. Pero pakikinabangan lamang po natin ang mga iyon kung naiintindihan natin kung ano ang layunin kung bakit po ito ginagawa. You will never benefit in something that you do not understand. Dito po sa communion, tinalakay po ito ni Pablo, pero pagdating sa talatang 27, balikan na po natin yung ating lesson. Ang sabi po kasi rito sa talatang 27, una, kailangan po nating maunawaan at maintindihan that Paul in verse 27 and the entire letters of Paul to the Corinthians, ang sinusulatan po dito ni Pablo ay mga mananampalataya. So you have to understand that the unbelievers was not
the recipient and do not belong here. Wala po sila rito. Ang kausap po rito ni Pablo ay ang mga mananampalataya. So ngayon na na-settle na po natin yung ating understanding na ang kausap po ni Paul ay mga Christian sa Corinto. Ngayon, medyo may lead na po tayo pagbalik natin sa talatang 27. So, if they are Christian, sabi kasi ni Pablo, New King James, sabi niya, when you eat the bread and drink the cup of the Lord in an unworthy manner. So, what's the problem? Ginagawa po ng mga mananampalataya nung panahon ni Pablo ang komunyon sa isang paraan na hindi tama. Kaya ginamit po yung word na unworthy manner. Amen? Sa paraan na hindi tama. So, meaning to say, just a play of words, gamitin po natin yung play of words. Sabi po kasi ng New King James, unworthy manner. Doing communion in an unworthy manner. So if there is a way of doing communion in an unworthy manner, then the opposite of that is there is also a way of doing communion in a worthy manner. Is it correct? A play of words. Amen? So kung merong pagsasagawa ng komunyon sa isang paraan na hindi tama, ay meron din pong paraan ng pagsasagawa ng komunyon sa tamang paraan. Pero ang problema po dito sa Corinto, sa unang Corinto, ay dumating sa punto ang mga mananampalataya na kabilang sa simbahang ito sa Corinto na ginagawa nila yung communion ng paraan na hindi naaayon sa katotohanan. So remember, the principle still the same. Ang sabi po ni Jesus, when you know the truth, what did He said? The truth shall set you free. Medyo i-elaborate ko lamang po. When you practice truth, then truth will have its benefits on you. Glory to God. Amen. That's my translation. Amen. So, ganun din po, pagka po isinasagawa mo ang katotohanan, pag gumagawa ka sa katotohanan, mararanasan mo ang epekto ng katotohanan. So, kaya pag hindi po natin alam ang dahilan, siyempre, hindi po natin napapakinabangan yung tinatawag na tamang benepisyo. Kaya dumating po sa punto na tinatalakay dito ni Pablo sa unang Korinto na umabot na sa punto na ang mga mananampalataya sa Corinto ay nagsasagawa ng komunyon sa paraan na hindi nararapat. Kaya sabi ngayon sa verse 28, ngayon na ang keyword po kasi dito yung unworthy manner because that's the problem that Paul is addressing the church in Corinth and is trying to fix it. He's trying to correct them. Amen? Now, pagdating sa talatang 28, sabi po niya kasi, but let a man examine himself. Sabi ko po sa inyo last broadcast, last night, ang sabi ko po, before I used to see it, na yung tinatawag na unworthily in King James, na nag-take ng communion are unbelievers. But the Lord corrected me on that. It's not unbelievers, it's Christian. Even though you're a Christian, you can do something that is not right. Amen? Na gumagawa ka ng isang bagay na hindi tama. Kaya nga po, akin pong ginamit yung connection. We, in our generation today, we are a generation living under grace. Amen? Tayo po yung henerasyon na nabubuhay sa ilalim ng grasya. We are no longer under the law. Amen? So now, let me again explain what do you mean by living under grace and not living under law. Because some people are confused. Amen? Akala po nila that in this generation, now that we are under grace and not under law, then we have license to do crazy things that the law is saying. Amen? That's not true. That's not correct. Amen? Amen? The law, the grace doesn't gives us license to violate the law. Amen? Pero ano po ba yung sinerve ng grasya sa ating buhay? This is not my topic, pero dinaanan ko. Let me just explain. Amen? So we are not saved by works, the works of the law, but we are saved by grace through faith in Christ. Hindi po tayo naligtas dahil sinunod natin ang lahat ng sinasabi ng batas. No, that's very impossible. Let's get real. Amen? Amen? The intention of the law was clear. The intention why God gave the law is not to save people. Because the law doesn't have power to save people. Because the power to save people is in the life of Jesus. By practicing the law, by following the law is good, sabi rin ng Biblia, but by practicing what the law says doesn't bring life, doesn't brings you and gives you a righteousness, a right standing with God. Hindi ka po nito mabibigyan ng buhay, hindi ka nito mabibigyan ng katuwiran para makatayo ka without guilt, without shame in the presence of God, but only accepting Jesus. Amen? Tanging ang pagtanggap lamang po kay Jesus ang magbibigay sa iyo ng katuwiran, amen, ng katuwiran para po makatayo ka sa harapan ng Panginoon na wala pong halong guilt and condemnation. Amen? That's what Jesus is. Amen? But the law was intended for us
Amen. Ang dahilan kung bakit po may batas ay upang ating makita ang Panginoong Hesus dahil hindi po natin kaya yung gawin. Pero hindi po ibig sabihin na wala na po tayo sa batas, then we can do what the law, we can do what the law said. Amen? Pwede na nating gawin. We are free now. Pwede na po natin itong i-violate. It's like a ticket to violate everything that the law said. No. Hindi po tama yon. Amen? Hindi po tama yun. That's not the concept of grace. Kaya sabi na iba, grace is a giving people license to sin. That's not true. Pagka ang isang pangangaral ng grasya ay ang tinatakbo po at tayo tinuturo ang magkasala at labagin ang mga kalooban ng Panginoon, that's not the true message of grace. That's a message of disgrace. Amen? Pero hindi po ibig sabihin na, what I meant is this, ang sabi nga po kagabi, let me use it again, the part of the law is said, ang sabi po ng law is, thou shalt observe the Sabbath day. Amen? So, pero, pagka po naging pananaw mo sa Sabbath day ay ganito, na pag hindi ka nakapag-Sabbath ay nagagalitan sa iyo ang Diyos, aalisin ka na sa iyong kaligtasan dahil gumagawa ka na ng kalapastanganan at tampalasan sa harapan ng Diyos, kaya dahil hindi ka nagsasabat, hindi ka tunay na ligtas. That's not true. Amen? Hindi po yun totoo. Doon po nagkakaroon ngayon ng error. Amen? Ang mensahe at ang gospel. Amen? Because that doing a Sabbath is not intended for your salvation. For your information, that's in the Bible. Hindi po ang layunin ng Sabbath ay magligtas ng tao. You know why God gave the Sabbath? It's for rest. Amen? Para po ito sa kapahingahan. It's like, dahil kung gagawin mo po, let's say for example, I'm now under grace, o pwede na po akong hindi magsimba tuwing araw ng linggo, ako na lamang ay magtitinda, sayang rin ang benta. Maraming customer din pag linggo, kailangan ko ng pambayad pag Lunes. Gawin mo ng gawin na magtrabaho ka 7 araw sa loob ng isang linggo. 7 araw sa loob ng isang linggo, you work. Hindi po naapektuhan ang iyong relasyon sa Diyos. Dahil tinanggap po na ang Panginoon. Just hear me on this. Pero ang problema, pag hindi ka po nagbibigay ng isang araw na kapahingahan sa loob ng isang linggo, ano po ang pagiging problema? Kung sa relasyon sa Diyos, wala, pero yung katawan mo, meron. Dahil ikaw po ngayon ay nagiging malapit sa pagkakasakit. Imbis na ikaw ay magkaroon na maginhawa at malusog na kabuhayan dahil naipapasasakyan niya po. Gamitin mo araw-araw, walang hinto, walang tigil. Kahit po ito'y brand new. Bumibigay, ang katawang lupa pa kaya. So that's the purpose of the law. Hindi ibig sabihin po ng batas ay pag ginawa mo, yun ang paraan para ka maligtas. No? Ang paraan para ka maligtas ay isa lang. You believe in the finished works of Jesus Christ. Pero pag ginawa mo po ang batas, sinaling mo, hindi mo po ito sinunod, then the law has consequences. Kaya po nagkakaroon ng consequence. Halimbawa, sabi ng batas, bawal pumatay. Pero dahil ngayon na nasa grasya, pwede na ba tayong pumatay? That's crazy. Amen? Yun po ay isang kalokohan. Kaya pag ikaw po'y pumatay, amen? Amen? Nakapatay ka po. Amen? Hindi pa pwede sabi mo, no, I'm under grace. Hindi nyo ako pwede ipakulong. Hindi nyo rin ako pwedeng gantihan. Pag nakapatay ka at pinakulong ka, o kaya may gumanti sa'yo at pinatay ka din, well, that's the consequence. But still, God's love the murderer. Amen? Mahal pa rin po ng Diyos ang mga nakapatay kung tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo. Amen? That's the law. Amen? That's the truth. Amen? Ayan, balikan po natin ito. Dahil ang kausap po rito ni Pablo, before we go into again to some other topics here, let's go back. Kailangan po natin matapos to 1 Corinthians. Balikan po natin itong bagay na ito. Sabi ni Paul, dumating sa punto na ang mga mananampalataya sa Korinto, ginagawa po nila yung tinatawag na communion na hindi na po sa tama at naayon na pamamaraan. Kaya sabi sa talatang 28 ng unang Korinto Kapitulo 11, ang sabi po ni Paul, let a man examine himself. Kaya daw ang sabi niya ay, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. At pagkatapos na gawin ninyo magsiyasat, ang sabi niya, saka kayo kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kung papansinin natin sa talatang 29, inulit niya, sino man na iinom, kakain ng tinapay, iinom sa saro na hindi karapat-dapat, sa pamamaraan na naman hindi karapat-dapat, ang sabi niya, medyo nagkaroon na po ng extreme words yung ginamit niya. Sabi, judgment to himself. Amen? So, pag hindi po tama ang iyong view sa tinatawag na paggamit ng salita ng Diyos, you might think na pag ikaw po ay may kasalanan, pag ikaw po ay may nagawa na hindi karapat-dapat, then judgment is coming to you.
Amen. No, 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 no. Remember this. I will make a radical statement today. If you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, your sins has been judged in the body of the Lord Jesus Christ. But, pakinggan niyo po ito, but, though your sins has been judged in the body of the Lord Jesus Christ, it does not give you a license to sin. Sin is always hurtful. It will always have an hurtful effect. Amen? Let me help you on this. Kaya po, sabi ko dito, kaya ko po napagtanto ito, let me clarify my point here. Kasi binanggit po dito, ang sabi dito, guilty of the body, that's in verse 27. Then, very strong yung word, sabi sa verse 29, judgment to himself. Amen? Magkakaroon daw ng judgment. So, wow, if these are Christians, doon ako nagkaroon ng confusion. If Paul is writing to believers here, and he's saying, na if you just do communion in an unworthy way, then you will receive judgment. Amen? Kahatulan. So, meaning to say, amen, meaning to say, mga kapatid, ibig lamang po sabihin, amen, yung judgment, tuloy-tuloy. Wala palang hinto, wala palang tigil itong judgment. So, you have to watch your actions daily. Napakahirap po ng buhay na lagi kang parang, oh my God, how can I explain? Napakahirap po ng buhay na parang lagi kang takot na makabasag. Lagi kang takot na baka may maling magawa. Amen? Because Paul used it this way. Sabi nga niya, in-illustrate niya na ang batas daw po ay dati-dating asawa. Ginamit po niya ito sa Galatia. The law is like a wife. Amen? Or sorry, like a husband to us. We are the wife. The law is the husband. Para bang yung asawa na masyadong literal. Na pagka nakita ka sumusubo, hindi ganyan ang tamang pagsubo. Mali yan. Okay, paano? Upo ng ayos, upo ng diretso. Amen? Nagwawalis, hindi ganyan ang tamang lahat na lamang na iyong ginagawa, binabantayan. Ano magiging buhay mo doon sa ganung buhay? Di po ba may stress ka? Bakit po? Dahil lahat ng iyong gagawin, tinitingnan ng bawat iyong pagkakamali. That's the law. But we are now married to our new husband, and his name is Jesus. And this Jesus now is full of love. Amen? Full of love, full of grace. Amen? Punong-puno ng grasya, punong-puno ng pag-ibig. And if you are in love, you don't see the weakness of your loved ones. Tama po ba? Amen? Kahit na dahil in love ka, kahit na hindi maganda yung kanyang kasuotan, hindi na mahalaga sa iyo. Why? Because you are in love. Amen? Hope you understand that illustration. So, kaya unawain po natin na yung judgment na tinutukoy po dito, just because of doing something, a manner of communion in an unworthy manner, then judgment will come to you. No. Your judgment, if you are a believer, makinggan niyo po kung kayo mananampalataya na, pero kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, then you are not exempted from this judgment that we are talking about. But if you have received Jesus, your sins has been judged in the body of Jesus. But again, let me reiterate, you are not free to sin. Hindi ka pa rin malayang magkasala. Amen. Pero, pakinggan niyo po yung halimbawa. Balik tayo doon sa illustration because I believe this is radical and you need to understand this. Amen. Let's say, for example, part of the law is thou shall not commit adultery. Sinabi po yun sa batas eh. Huwag kang mangangalunya. Amen. Huwag kang magkikiapid sa salitang Tagalog. Okay. Let's say, for example, there is a Christian. Merong isang mananampalataya na dahil sa kanyang kahinaan, bumigay, nangalunya, nauwi sa ibang bahay. Amen? Nauwi sa ibang kandungan. Sabi ng iba ay nag-ibang bahay na. Nang-ibang bahay na. Amen? So, pansinin po natin, Kristiyano ito ha, pakinggan niyo po mabuti, Kristiyano nangaliwa ng ibang bahay. Okay. So ngayon, yung relasyon niya sa Diyos, because we are not driven by the law now. Amen? So our salvation is not based on the law. We are not saved by works, sabi ng Ephesians, but we are saved by what? By grace. Amen. Amen. So ang tanong po maganda, the valid question is this: Does God still love that person? Dahil nagkaroon na po siya ng tinatawag na adulterous relationship. Hear me on this. This is radical. Yes, mahal po siya ng Diyos.
One day, as we were driving, kasama ko po ulit ang aking may bahay. Marami kaming nagiging sharing when we were in car. Sabi ko sa aking ama, I'm receiving something from God, a good illustration of grace, and how it works. Sabi ko, yung dalawa nating anak na nasa likuran, they were sitting at the back seat. At sabi ko sa kanya, yung dalawang bata na nasa likuran, hindi mababago ang katotohanan. They will forever be our kid, right? Our children. Sabi ng misis ko, you're right, amen. Hindi mababago ang katotohanan, sila ay ating anak habang buhay. Hindi mababago yun, hindi maalis yun, anak natin sila. Okay, yes, that's right. So, let's say, for example, I set a standard at sabi ko sa bata, almaw, ginamit ko yung lalaki dahil lalaki. Sabi ko, anak, my standard is this. Ayoko na ma-involve ka sa mga basag ulo. Ayoko ma-involve ka sa mga suntukan, lalo na sa eskwela. Ayoko mananakit ka ng iyong kapwa. Okay? I hate that. Amen? Now, dumating po sa punto na sa eskwelahan, nakagulpi siya. Nakabugbog siya. Talagang bugbog sarado. Umuwi sa bahay, ang aking anak may dala sulat. Pinatatawag ako ng guro. Pinatatawag kami mga magulang dahil may problema yung bata, nakagulpi, nakasakit, naka-injured ng bata. Kapwa niya. Well, ang tanong ko sa akin may bahay dahil that is our standard. Ayaw natin siya na nakikipagbasag ulo. Ang tanong ko sa misis ko, will our love and relationship with our son stop there? Yung bang pag-ibig natin sa kanya at yung ating relasyon dahil nagawa niya yung hindi natin gusto na dapat niyang ginagawa, tapos na ba yung ating relasyon sa kanya? Ang ating bang pag-ibig sa ating anak ay nagbago na? Amen? Kaya nga, minsan di ko maintindihan yung mga ganito. May mga magulang na nakapatay na yung kanilang mga anak. Kaya hindi ko po binamagnify. I'm not giving power to sin because the law is giving power to sin. Remember that. That's in the Bible. So, may mga magulang kung minsan di ko maintindihan na masama na yung ginawa ng kanilang mga anak pero nandun pa rin sila sa kanilang side. Pero yung mga naargabyado, ang sinasabi, dapat itakwil mo na yan. Itapon mo na yung anak mo. Napakasama niyan. Pero may ang mga ina, lalo na andun lagi na binamahal pa rin nila ang kanilang anak. Amen? Why? Because that's what you call relationship. It doesn't mean na bumigay, humina yung iyong anak. Iiwanan mo na ba siya? Itatakwil mo na ba siya? Pababayaan mo na ba siya? No. Kung kailan mahina ang iyong anak, dun kailangan ang magulang. Did you ever imagine kung bakit po ang dami nating kabataan ngayon na nauwi sa drugs? Did you ever imagine kung bakit po maraming kabataan na napunta sa mga masasamang bisyo ngayon? At nauwi sa mga pangit na buhay ngayon. Why? Because their parents cannot love them. Their parents could not support them in the time that they needed them the most. Dahil nga po ang kanilang mga magulang ay napaka-stricto, sobra. Kaya natatakot sila na imbis na sa magulang tumakbo sa panahon na sila nagkamali na bigo. Saan sila na ngayon natakbo? Sa mga barkada, sa mundo, sa impluensya ng sanlibutan. Bakit? Dahil nabuo sa kanilang isipan, hindi silang susuportahan at maintindihan ng kanilang magulang. Pero kailangan maintindihan ng magulang that there will be time that your kids will fall. But the reason why they have you is for you to pick them up when they fall. Kaya if that is true also with God. So, kaya balikan po natin, may isang anak siya na nauwi sa adultery. Ibig sabihin ng Diyos, okay, that's it, tapos na tayo. I no longer know you, I no longer love you, I deny you now. No, that's not it. Remember, vice versa, nangyari kay Pedro. Ang sama na po ng ginawa ni Pedro kay Jesus. He denied Jesus 3 times. And yet, Jesus never denied Peter. Amen? Lalo nga niyang minahal si Pedro nung siya ay bumagsak. Si Pedro na po ito. This guy has been with Jesus. This guy walks, talks, and sleeps, eats with Jesus. And he failed. Pero nung sa panahon na siya po'y bumagsak, sinabi ba ni Jesus, okay, that's it, Peter, you're done. No. Nung bumagsak po si Pedro, Jesus, oh my God, glory to God. He reached out to Peter and say, Peter, Satan tried to sift you, but I have protected you. My God, that's the love of God. That's a father. That's a good parent. Na sa panahon na ikaw ay bumagsak, tutulungan ka niya, hindi ka niya pababayaan, ibabalik ka niya. Adultery, okay, nangyari. Pero nais ko po ipabot sa iyo,
Mahal ka ng Diyos. Pero, ito po ang problema. Kaya ayaw pa rin ng Diyos na gawin mo yung adultery. Ito, pakinggan niyo po ha. Kahit na tayo wala na sa batas, hindi pa rin tama na mangalunya. Bakit? Number one, pag nangalunya ka, may asawa ka. You hurt your wife. Masasaktan mo asawa mo siya. At kung kayo may anak, you hurt your children. Tama po ba? Masasaktan siya ang iyong mga anak. Let's say, lalaki yung tinutukoy natin, yung babae na iyong ginawang kabit, may asawa din. So, what happened? You will hurt her husband. Masasaktan mo yung kanyang asawa. Eh, may anak din. Now, you also hurt her children. Masasaktan din yung kanyang mga anak. That's the effect of adultery. Kaya ayaw yan ng Diyos dahil alam niya na marami ang masasaktan. Masasaktan ng mga bata, masasaktan ng iyong partner, nadadamay pa minsan ng mga mahal mo sa buhay, mga relatives mo, mga in-laws mo. Ngayon, pag nasaktan na yung mga yan, marami ngayong galit sa'yo. Tapos, ano mangyayari? Yung anak mo, minumura ka. Ayaw kang makita. Di ba nasasaktan ka? Bakit? Anak mo, pero parang, ngayon, ang problema minsan ng mga nasa adultery, hindi nila iniintindi yung anak. Pag nagalit, sasabihin, hindi nila ako maintindihan. Medyo gagamit po ako ng marahas na salita. Ang tanga mo. Nasaktan mo yun eh. Amen? Kaya hindi ka nila maintindihan. Amen? Hindi ka nila maintindihan. Pero minsan yung nangangalo niya, sasabihin, ang sasamahan nito mga batang ito. Mga walang kwenta, mga walang modo, parang mga basusta, nagmamalaki na. Tay, nasaktan mo kaya ganun ang ugali ngayon ng iyong anak. Kaya wala siyang kaamor-amor na sa'yo. Kaya wala na siyang panahon sa'yo. Nasaktan siya, nasugatan mo. Ngayon, ikaw naman na nangalun niya, nape-pressure ka. Bakit po? Gusto mong i-reach out ang mga bata pero parang palayo sila ng That's the effect. That's the effect. Yun yung epekto. Tapos kung yung lalaki sa kabilang parte naman, binugbog ka, magagalit ka. Diyan, tapang-tapang to, bakit mo ko nakakalalaki ka? No, normal yun eh. Hindi ko sinasabing okay na mambugbog. Pero kung sinaktan ka, that is because that's the consequence of your adultery. Amen? Pero, I'll give you hope. Your relationship doesn't end with God. Kaya doon po papasok ang Diyos. Nais ko ipabot sa'yo, hihingi ka nga dapat ngayon ng tulong sa Diyos na may ayos ang lahat. Pero not in a way na may ayos na makalma, maintindihan ka. No, sin is always sin. Let me have your attention. God will forever hates sin. Even under the generation of grace, sin is always sin and will not be acceptable to God. Pero, amen, He hates sin but He loves the sinner. Amen. Pero yung consequence nun, yun po ang mararanasan. Kaya sabi ko sa akin may bahay, pagka po yung bata ay nagkaroon ng ganong problema, hindi po namin masasalo yun. Kung magalit yung anak, yung nagulpin, gantihan siya, magalit yung ano. Amen? That's the consequence. But it doesn't change the fact that He is still our child. Balikan natin ito. So yung pong sabi rito ni Paul na judgment is not a judgment coming from God. Ito po kasi yung problema dito sa Korinto. Okay, ilatag ko na po para maintindihan natin. Ang problema kasi, if you just read verse 27 and we separate it from the context, the whole thing that was happening in the whole chapter of 11. Ang nangyayari po kasi rito, let me just break it down because I don't have a lot of time to use regarding this matter. Pero ito po kasi yung problema, mga kapatid ko. I'll just give you the breakdown from verse 2, chapter 11. Pagka binasa nyo po yun, if you just have time, you just read it while you have a free time. From verse 2 hanggang makarating po kayo sa talatang 17, mga kapatid. Yun po yung unang breakdown. Ganito po sinimulan ni Pablo yan. Sabi sa verse 2, Now I praise you, verse 2, chapter 11, 1 Corinthians. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I have delivered them to you,
So, ang una pa pinuri ni Pablo, sabi ni Pablo, ako'y nagpapasalamat sa inyo at hanggang ngayon, naaalala niyo pa ako at ang mga itinuro kong tradisyon. Meaning to say, the word tradition, yung mga practices that you're doing in church, ay naaalala niyo pa yung mga inimpart ko sa inyo. Amen? So, kaya pagdating sa verse 3, tinalakay po niya yung mga tradition. What are those? Like the proper use of head, the right kind of conduct during service, about lalo sa buhok. Puro tungkol sa ulo ito eh. Amen? Now, pagdating po doon sa may bandang 17 na, nag-ship na, papunta na doon sa komunyon. Yung una, sabi niya, it's about honor, why you have to have like a proper attitude in worship, like a right kind of hair, or removing what's on your head when you come in worship because that's a sign you honor. Amen? Honoring. So, kaya kinonekta ito, bigla nag-ship. Look at how Paul use the attack kung paano po niya ipasok ang salita ng Diyos. I like his style. Amen? So, pansinin po natin, biglang pumasok siya ngayon doon sa kanyang talagang intention. It's not about the hair. It's not about, hindi po ito tungkol sa mga pagpapahaba ng buhok ang pinaka-main issue rito eh. Na minsan, na ano rin to, na abuso din eh. Amen? Na abuso rin, na akala tuloy, pag hindi na mahaba ang buhok, amen? Pag hindi na mahaba ang buhok ng babae, hindi na rin katanggap-tanggap sa Diyos. Kasuklam-suklam na. No, remember this. We are not saved by works. Come on, let's just go back there. We are not saved by works, but we are saved by grace, through faith. Amen? Because if we keep going back on works, a basis of salvation, then the power of the ministry of Jesus is deflating. Doon po naapektuhan. We have to always think that our salvation is based on the finished works of Christ. Amen? So ngayon, pagtingin po natin dito, ang sabi nga ni Pablo tungkol doon sa komunyon, ang sabi niya, biglang pinasok niya yung komunyon kasi ganito po yun mga kapatid. Kaya pag binasa niyo na po yung talata po dito sa talatang 20, verse 20, 1 Corinthians. Let me just read this quickly. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper, for in eating each one takes, verse 21, his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. So, watch this. Nung araw po kasi, hindi ko nga, sabi nga po, I just tell this to one of my meetings, and sabi ko, hindi ko maintindihan. Because the early church, pag sila po yung nagko-communion, ang communion po nila masaya. Ito po yung service na ang daming kainan, na andun ang mga pagkain dinadala po doon. It's like a fellowship, it's like a koinonia in our time today. Amen? Hindi ko maintindihan niyo dahil ang communion na po natin, ang tinira na lamang po tinapay at saro. Amen? Well, ang dahilan ng ibang narinig ko dahil pastor ay kasi wala nang panahon na maraming miyembro na mag-fellowship pa. That's why the church is weak today. Kasi maraming miyembro gusto ay madalas ay mag-uwi na. Wala na silang panahon sa bonding, fellowship. Well, the church was designed by God to live like a family. That's why I'm not against large church. Don't get me wrong. Hindi po, baka sabihin nyo, sour grape yan kasi wala kang ganung karaming miyembro. No. Don't get me wrong. But just hear me on this. Just get the truth out of it. That's why, hindi po ako against sa napakaraming church, 1,000 members. No, I'm not against that. Pero ang akin po sinasabi, it's okay to have 1,000-member church. But, if you are a member of a 1,000-member church and you will not involve yourself in a small group within a big church or a mega church, you'll not grow. Hindi ka po lalago, hindi ka uunlad. Bakit po? Imagine, 1,000 people attending. Ang nangyayari sa mga mananampalataya, nakaupo ka lang sa gitna ng libo-libong tao and nobody is taking care of you. Wala ka rin commitment, hindi ka rin makapaglingkod, no obligation, and you are not benefiting why there is a church. The church is supposed to be like a family. Meron kaya nga, nahalaga yung small group sa church. That there must be somebody that you can connect with. There must be somebody that can pray for you. Amen? Amen? Kaya marami pong mga mananampalataya, pag pumunta sa church, kaya minsan gusto nila doon sa mega church, 1,000 people of church. Bakit? Walang commitment kasi. Kasi pag dumating po sila doon, hindi na sila kung minsan napapansin. Pagka sinabi ng pastor, benediction, let's go home, kasabay na rin po, babalik na lang yun, linggo. Kaya marami pong nasa malalaking simbahan, hindi ko po sinasabing ito'y laging nangyayari, pero madalas pag nahati, bigo na rin po, nangangalat ang maraming mananampalataya. Yung iba'y sugat na sugat, ayaw na, nadadala. Bakit po? Because they were not involved in a small community.
Amen? Well, balik na po ulit tayo para hindi tayo madrag. Nadaanan ko lamang po. Pero ating unawain, nung panahong una, pag communion, ito po'y get together ng mga mananampalataya. May mga dalang pagkain. This is one of the happiest event pagka meron po ang church gathering. Kaya hindi madalian na inom lang ng saro, inom ng tinapay. Amen? Kain ng tinapay, sorry. Amen? So, hindi po ganun yung how they do it. Pero ito yung nangyari. Dumating na po sa punto, maganda yung simulain, maganda yung intention, right manner, yung sinasabi sa verse 27. Unworthy manner yung unang simula. Pero lumipas sa mga panahon, nauwi na po ang marami doon na hindi na nila pinahalagahan yung tunay na layunin kung bakit nagkukumunyon. Dahil ang sabi nga, kaya na-highlight doon sa verse 20, na binasa po natin hanggang 21, na ang nagiging problema ng church sa Corinth, kainan na lang ang ipinupunta ng mga mananampalataya. Amen? At nagmamadali pa, mas interest na lamang nila ay bilisan na yung ceremonies ng communion, breaking of the bread, drinking of the cup. Nagmamadali na, gusto na magkainan na, magpesta na tayo, yun na lamang. Hindi na ang highlight ay yung communion. Pero the main purpose of communion was not ina-highlight, hindi dapat na-highlight ay yung kainan. Tingnan niyo po sa panahon natin ngayon. Ang church, pagka magpa-anunsyo ka na may kainan, anibersaryo, may handaan, nako, purihin ng Diyos. Punong-puno ang napakaraming simbahan. Ang mga hindi mo nakikita dati-rati na andun sa simbahan, hindi ko po kayo pinariringgan. Pero yun po nangyayari sa maraming mananampalataya na pagka may kainan at merong mga pakain ang simbahan, punong-puno, wala ka mapagkalagyan. Na magtataka ka, marami pala kami. Pero bakit pagka regular na linggong gawain, ay ang daming mga bakanting upuan. Subukan mo, pastor, na magpakain. Dadami ulit ang nakaupo. Amen? Pero hindi po tama, mga kapatid, na ang ipinupunta natin sa gawain ng Panginoon ay dahil lamang doon sa mga mapapalang benepisyong temporal. Ang dahilan at layunin kung bakit po tayo nagsisimba, okay, babalik po doon. Pag hindi mo alam ang layunin kung bakit tayo nagsisimba, hindi mo rin maintindihan niya kung ano nga ba ang iyong ginagawa dahil pakiramdam mo, nagsasayang ka lamang ng oras at panahon sa simbahan. No! Ang dahilan kung bakit po tayo nagsisimba, una, tayo po ay sumasamba sa Panginoon kasama ang mga kapatid. Dahil it's a rehearsal of what life would be in heaven. Kaya nga madalas ko sinasabi, pag tamad kang sumimba, tamad kang magbasa ng salita ng Diyos, hindi ka bagay sa langit. Hindi ka uubra sa langit. Dahil ang simbahan po ay model kung ano magiging buhay sa langit. Magtitipon-tipon, sasamba, magpe-fellowship. Pag hindi ka nasasanay sa fellowship, hindi ka bagay sa langit, kapatid. Dahil ang langit po ay nagkakaisa at may pagmamahalan. Hindi po nagkakanya-kanya. Ang alam ko pong lugar na may kanya-kanyang buhay ay impyerno. Glory to God. Sorry po for the words, but I'm just speaking the truth. Amen? Umabot na po sa punto ang Korinto na gano'n na yung nangyayari. Na wala na yung tunay na intensyon at layunin ng communion. And the true intention of communion, kaya sabi ni Pablo, nalungkot siya, pagdating sa talatang, bilisan ko po ulit dahil kulang ang oras, pagdating sa talatang 30, tingnan nyo na po yung epekto. And sabi ni Pablo, dahil dito, for this reason, I'll use the King James, New King James, for this reason, ano sabi ni Paul? Many are weak, and sick among you, many sleep. The word sleep is many are dead. Amen. So, tingnan po natin, dahil daw po sa nawalan na kayo ng tinatawag na pagkakaunawang tama kung anong intensyon ng komunyon. Yan ang dahilan kung bakit marami na sa inyo'y mahina, marami na sa inyo ay may sakit, marami na sa inyo ay nangamatay na. Oh, wow, there's something here. Ibig sabihin, the Church of Christ, in the Church of Christ, it is not normal that you are weak. Hindi ko po salita yan, ha? Salita ni Pablo, verse 30, 1 Corinthians 11. It is not normal that if you are part of the body of Christ, it's not normal na ikaw ay may sakit. Amen? Pero anong bukang bibig na marami? Normal lang na nagkakasakit tayo, nasa mundo tayo. No. If you know the truth, now that you are in Christ, amen, you are removed from the curse. Pero ulitin ko, bakit po tayo nangangakasakit? Not because the power of Christ is not working,
But because we are not standing, di natin tinatayuan, di natin naunawaan yung tunay na mensahe ni Kristo. And sabi rin ni Pablo, dito ako'y lalong nagulat. Sabi, marami sa inyo'y patay na. So parang lumalabas, nagugulat si Pablo na may namatay na. Pero anong paniwala ng maraming Kristiyano? Pag namatay ang isang Kristiyano, kasi ano po pastor, kinuha na ni Lord. Oh, come on. Pag kinuha po ni Lord, ang alam kong kinuha ni Lord, sa Biblia, may dalawang halimbawa ng kinuha ni Lord. Si Elijah at si Enoch. Amen. Pero kinuha po yung buhay. Amen? Amen? Kaya ibig sabihin dito ng salita ng Diyos, pag ikaw po'y namatay, may ibig sabihin, namatay prematurely. Maraming mananampalataya, hindi pa dapat patay. Pero namatay na maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos yung nangyayari. Alam niya, pero hindi ka pa dapat patay eh. Hindi pa dapat patay yung mananampalataya. Pero bakit? Hindi niya binago pala ang buhay. Amen? Isa yun sa dahilan eh. Amen? Hindi niya, kaya minsan na lagi na lamang, amen? Pambalat bunga, sabi nga. Pag namatay ang isang mananampalataya, kinuha na ni Lord. No, come on, let's be open here. Hindi pag namatay, kinuha ni Lord. Lalo na magugul ka, namatay. Ano po yung kinamatay? Cancer. Ano yung kinamatay? High blood. Amen? Kinuha ni Lord yun. Amen? Tapos malalaman mo yung buhay. Bakit siya na high blood? Bakit siya nagkagano? Kain-kain pala ng balat ng baboy. Kain pala ng chicharon. Grabe pala ang lifestyle. Tapos nung namatay, kinuha ni Lord. Hindi po siya kinuha ni Lord. Gusto pa nga siya ni Lord na mabuhay. Pero bakit siya namatay? He did not cooperate with the ways of God in right and proper living. Napaaga ngayon ang kamatayan. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, ito na, kung may sakit na, taglay mo na ang katawan mo, sa katawan mo, ang sakit mo. Ano po? Yun yung una. Taglay mo na ngayon ang sakit sa katawan mo. Ito ngayon ang problema kung ba't sinasabi ni Pablo, marami sa inyo yung mahina, marami sa inyo yung may sakit, marami sa inyo nangamatay na. Kasi, ang layunin ng komunyon, para ang church ay mapaalalahanan, para ang mga mananampalataya ay manariwa sa kanilang isipan na tinapos na ni Kristo sa kanyang katawan ang lahat ng sumpa ng kasalanan, ang sakit, ang panghihina, ang pagkakaroon ng sakit at karamdaman, ang lahat ay tinapos na ni Kristo. Yun ang layunin. Tayo ay i-remind. Tayo ay in-exhort. Tayo ay ituruan. Why? Because the concept is the principle is the same. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang komunyon ay ito'y sinasariwa sa ating mga Kristiyano at mananampalataya to go back in believing in the finished works of Christ. Kaya kung meron sa inyong may sakit, ang tamang intensyon pag nagkomunyon, gagaling. Pagka meron sa inyong mahina, pag nagkomunyon, gagaling. Noong una, hindi ko maintindihan. Sabi, may sakit ka, may narinig akong turo, magkomunyon ka. Pero hindi ko sinasabing mali yung nagturo, hindi ko lang marahil naintindihan. Sabi ko, ano kaya ang bertud na pag uminom ako ng wine, kumain ako ng tinapay, kung ako may sakit, gagaling. Ang bertud pala ng komunyon ay hindi do sa practice ng pag-inom. Bagamat ginagawa yun. Pero ang mensahe po ipinararating rito, tayuan mo. Pinaalala ko sa iyo, anak, na ang lahat ng iyong sakit karamdaman, lahat yan, inilagay na yan sa katawan ng iyong Panginoong Jesucristo. Kaya paniwalaan mo ngayon na by His stripes, you were healed. Not you will be healed, but you were healed. Past tense. Matagal ka nang pinagaling 2,000 years ago. And it's like God is saying to us, it is not normal, child. It is not normal, son. It is not normal, my daughter, that you are weak. It's not normal, my son, that you are sick today. It's not normal, son, that you are about to die. Na nag-aagaw ka na ng buhay dyan sa iyong higaan, dyan sa ospital na iyong kinala. Hindi yan normal, anak. Maniwala ka na tinapos na ni Kristo. Babangon ka dyan sa iyong hinihigaan. Tatayo ka dyan sa iyong kinauupuan. Manunumbalik ang kalusugan at kalakasan. Kahit cancer pa yan nasa iyong katawan, paniwalaan mo that by His stripes He is healed. You are healed because Jesus is greater than cancer. Jesus is greater than AIDS. Jesus is greater than leukemia. Jesus is greater than migraine. Jesus is greater than any sickness and disease because the name of Jesus is higher than any name that was named. Mas mataas po ang pangalan ni Jesus because cancer is a name. Diabetes is a name. High blood pressure is a name.
Back pain is a name. Amen. So, but Jesus is higher than every name. So, the name of Jesus is the authority in every sickness that you may be in. Hurabasika babababashanda. Irala babababashanda. Shikadala bababahanda kazuko diyande dada bababababa. I see people now getting healed. I see people rising up from wheelchair. I see people rising up from wheelchair. You're getting healed today. I see people experiencing being paralytic because of the stroke. I see you healed right now in Jesus' name. I'm calling you out. Get out. Depend, trust in the finished works of Jesus. It is not normal, but when you believe, amen, this is a good day. Why? Because we are being reminded that early Sunday morning, just like Jesus said, that He will rise again from the dead. He won. He won the battle. He won. He has given us the victory over sickness. He has given us the victory over sickness and over the disease. So right now, I see people having a back pain. Rise up, rise up, rise up. I see people na mayroong problema, having trouble with their sugar level. I see people having problem with their heart, sa kanilang puso, that you feel that there's always palpitation. In Jesus' name, I'm calling you out. I'm calling out healing right now. In Jesus' name, be healed. Be healed in the mighty name of Jesus. Depend on the finished works of Christ. Magtiwala ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Everything was judged. Everything was put in the body of Jesus. That's the meaning of communion. That's the message of communion. Lahat po ng sumpa, lahat ay nilagay sa katawan ni Kristo. Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Amen. If you believe that, maghanap ka po ng pagsasabihan ngayong oras at sandali ito at sabihin mo, pinagaling ako ng Diyos ngayon. Pagmalaki mo na. Amen. Because that's how you do it. That's how you operate in faith. You believe, you receive. Amen. Because faith, calling those things which though be not, as though they were. Amen. Now, let's move on. We're coming to a close. Papunta na po tayo sa pagtatapos ng ating mensahe, 2 series. Amen. Saturday and Sunday. Amen. The series na ito about the topic, and the series about the meaning, the true meaning of communion, the true essence of communion. Again, if you miss this episode, you can still catch this sa ating pong YouTube account. Just look for my name, Dexter Durante. Let me go back and let me close this message up for you. And sabi ni Paul, we are in verse 30, for this reason many are weak and sick among you, and many sleep, many died. And sabi ni Paul, look at this verse 31, for if we judge ourselves, we would not be judged. Look at this, it's now clearer here in verse 31. The judgment here is not coming from God. Amen? And sabi dito, judge yourself. Ibig sabihin, siyasatin mo ang iyong sarili. Bakit mo ginagawa ang komunyon? Amen? Pwede rin ma-apply ito sa ibang bagay. Ba't ka nagsisimba? Bakit mo ginagawa ang mga gawain yan? You have to know. Because you know what? God is always after your hearts. That's our God. Ang lagi pong tinitingnan ng Diyos ay ang atin pong puso. That's why in giving, we are not giving to get. We give because we love God. We give because we honor God. Why? Dahil yun po ang intensyon at layunin ng Diyos. It's our motive. Sa puso po siya kasi nakatingin eh. Hindi po niya tinitingnan. Kaya nga kung ang iyong layunin, pag nagbigay ay dahil may malaking babalik. Sabi ko nga, sa bangko mo na lang yan inilagay. Kung tubo ang iyong iniintay, no. True giving is an issue of a heart. Issue of the heart. Dahil ang tinignan ng Diyos ay ang iyong puso. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tayo po dito magwawakas at magtatapos. Gustuhin ko pa man po ituloy, pero kulang po tayo ng oras. Kaya nga po kung nakikita po ninyo na ang ministry ito ay valid, kailangan magpatuloy, kailangan magtuloy-tuloy at marami ang makarinig at maabot. Una, panalangin niyo po ang ministeryong ito. Pray for me and help us in expanding the ministry. Pag malaki nyo po ito, pamalita, correct me for the word, not pag malaki, ikwento nyo po, i-promote nyo po, that you can
have a Bible study now in your house. Kahit di ka po makarating sa malayong lugar by listening to the radio program. At kung kayo rin po'y kinakatok at inaabot ng Diyos ngayon para dumami pa rin ang mga oras at matustusan natin ang mga pangailangang pinansyal, well, you can always be a blessing. But I believe that your tithes always belong to your church. If you're a Christian, you bring your tithes to your church, not to this ministry. Pero if God is speaking to your heart, you can send your offering para po matugunan ng pangailangan. At ang paraan po, para po kayo makaging gamit at maging daluyan para maipagpatuloy ang ministeryong ito, ay sa ating pong BPI account. Account name is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko po ay BPI. Go to your bank, amen, sa BPI. Ang account name po ay Dexter Durante, D-U-R-A-N-T-E. At ang account number po natin is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI, Carmona, Cavite Branch. Account name is Dexter Durante. Account number is 0989-347-837. Kung kayo po'y kinakausap ng Diyos, some of you can give 100, 500, and some of you 1,000, or maybe 10 or 100,000. What matters most is you obey God and the intention and the motive of your heart. Amen. Ulitin ko po, account name is Dexter Durante, BPI Carmona Branch, and account number is 0989-347-837. At kung kayo po may prayer request na pagpala po rin kayo ng ministeryo ngayong araw na ito, you can text us sa 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866 is the number to text. Kung kayo po ay may mga prayer requests and testimony, if you are being blessed by the Lord through this ministry. Nice ko rin po maganyaya. Amen. Today is Sunday. If you don't have church, amen. Kung wala po kayong church na kinabibilangan, dinadaluhan, you can try our church. Amen. Pwede, I'm not saying we are a perfect church or a good church, but you can always come. Amen. Every Sunday po sa Antipolo, nagsa-service po tayo dyan, 8:30 ng umaga, sa Silawis Extension. Amen. Sa Barangay San Luis, sa bahay po ng kapatid na Brother Alex at Sister Lisa, 8:30 po. At tuwing Sunday din po, 10:30 ng umaga sa Alabang, sa Bayanan, sa National Highway ng Bayanan, Muntinlupa. Malapit po ito sa bagong tinatayong condominium, Avida. At bago dumating na Metropolis, ang ilalim po nito ay Mercury Drug. Sa third floor po tayo, white and red building, white and pink building. Yayan Diyos Christian Fellowship, 10:30 in the morning. At meron po tayong second service sa ganap na 2:00 ng hapon. At pag Biyerkules, ako po ay nasa third floor ng Morales Mall sa simbahan po ng aking kapatid sa Binyan, Laguna, 7:30 po ng gabihan. At tuwing naman pong second Sunday of the month sa second floor po ng Medical Building, Ortigas Avenue, Green, San Juan, 4:00 po ng hapon sa simbahan naman po ng aking ama, Bishop Greg Durante. At pag Tuesday, nandiyan po tayo sa Las Piñas, sa Mesias Church. Malapit po yan sa Moonwalk, sa ganap na 7:30 ng gabi sa simbahan po ng kapatid ng Pastor Jimmy Martin. Well, God bless you po. At ito po muli ang inyong kapatid. Yan, I encourage you. You can always follow me through Facebook sa Biyaya ng Diyos, Muntinlupa. You can like the page. Nandun po yung mga teaching na ito. Pwede niyo po itong mahabol pa doon. At sa YouTube, Dexter Durante po. God bless you po again. And always, I'm believing the grace of God will be upon you and working in your life. God bless you. Until then, my name is Dexter Durante. God bless and see you again sa mga susunod po natin pang mga pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you, everyone. So deep is why
Your love so deep is washing over me. You are my everything, Jesus.